Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, gagawa tayo ng 220 volts UPS. Kasi marami ring nagtatanong kung pwede daw ba tayong gumawa ng 220 volts UPS. Kasi madalas yung ginagawa natin ay puro 12 volts UPS mga ka-DIY. So ngayon, para makagawa ng 220 volts UPS, kakailanganin nyo ng syempre, meron kayong pure sine wave inverter dito. Yung component na ginagamit natin sa ating portable power station, yung ating pure sine wave inverter, battery. Ito yung battery ng motor ha. Yan lang yung gagamitin ko sa video na to. Pero ayan, 4S yan, 12 volts na lithium iron phosphate battery, tsaka charger. So yun lang, tatlong component. Yung inverter, battery, at tsaka yung ating charger mga ka-DIY. Ito variable power supply lang to yung gagamitin kong charger dito sa ating example. Siyempre, ikakabit mo lang yung charger sa battery at siyempre yung battery ikakabit lang natin sa inverter. So yan na yan, yung setup ng ating portable power station. Yan yung gagamitin natin sa ating 12 volt ay 220 volts na UPS. Ngayon, kakailanganin nyo rin nito mga ka-DIY. Ito ay 220 volts relay. Bali yung coil niya ay 220 volts, tapos meron siyang 8 pin. Itong dalawang coil na pin na to ay para sa coil. Ito naman yung common. Makikita nyo naman transparent. Yan yung common. Meron tayo ditong normally closed at normally open. So ayan, kita nyo ba yung pin? Normally closed kasi connected siya lagi sa common. Ayan o, itong dalawa na to at ito, connected yan. Yan ay pin number 1 at saka 6. May number siya. Pin number 1 at number 6. Ito. Pin number 1 at saka number 6. Ito yung common. Itong dalawa common. Coil, coil. Common, common. Ito normally close. Itong dalawa na to. Normally close. Itong dalawa na to. Normally open naman itong isa na to mga ka-DIY. Yan. Normally open naman to mga ka-DIY. So ano ibig sabihin ng normally open? Kapag yung coil natin, sinuplayan natin ng 220 volts, etong dalawang to magko-connect. Kasi normally open siya, kapag nagkaroon ng supply yung coil, magko-close siya mga ka-DIY. Ito naman yung o-open. Ito naman yung mapuputol yung connection. Pag ito sinuplayan mo yung coil, itong normally open, magko-close to mga ka-DIY. Magkakaroon ng connection itong dalawang to. Ito naman yung mapuputol. Ito yung mag-o-open. Kasi kapag walang kuryente, open to. Ay, ito yung may connection mga ka-DIY dito sa common. Pag nagkaroon ng supply yung coil, ang magkakaroon ng supply naman dito sa common ay itong normally open mga ka-DIY. So, ayun. Ang gagamitin natin dyan lahat mga ka-DIY. Yung coil natin, susuplayan natin yan ng 220 galing sa Meralco. Tapos itong common natin, yan yung papupuntahin natin sa outlet. Yung sasaksakan ng ating devices, kagaya nga ng computer o kaya water pump ng isda. Yan, dito natin yung i-connect. Dito sa normally close, dyan natin i-connect yung output ng ating inverter. Ayan. Tapos dito naman sa normally open, dyan natin ikakabit yung Meralco. So, ija-jumper lang natin ito dito mga ka-DIY, itong dalawa na to. Kasi sila yung mga Meralco supply. Ibig sabihin, kapag may supply tayo ng Meralco dito or yung grade, i-refer na lang natin as Meralco. Pag may supply si Meralco, gagana yung ating coil, magkakaroon ng connection to. Ang lalabas sa ating common ay si Meralco. Pero kapag nagkaroon ng brownout, nawala ng power si coil, ang lalabas sa ating common ay ito. Yung galing sa ating inverter, which is yung backup nga. Yung galing sa ating portable power station na setup mga ka-DIY. Ngayon, gagamit tayo ng ganito para mas madali. Mapakita ko sa inyo yung demo. Ayan, isasaksak lang natin. May numbering din naman yung mga pins niyan. So, ayan o, may numbering din yan o. May corresponding number din dito mga ka-DIY. So, 13, 14, yan yung coil. So, dito natin ikakabit yon. Tapos yung 12, 9, ano ba yung 12, 9? Yan yung output. So, ito ay sa outlet. So, ikabit natin yung outlet. Siya nga pala mga ka-DIY, ang type ng inverter na to ay offline. Recommended to pang bahay. Kasi meron din tinatawag na online inverter. Ayun ay medyo mas komplikado.
Kasi yun yung ginagamit sa sa mga bangko, mga ka-DIY, yung medyo maarting devices, medyo kailangan sync talaga yung power sa mga bangko, ganyan, hindi magkakaroon ng glitch. Yun yung ginagamit online na UPS. So itong version natin ay offline lang, mga ka-DIY. Kasi yung mismong output natin nag-iiba galing sa Meralco o kaya galing naman dito sa backup. Kapag online kasi, lahat yan dito naman gagaling papunta dun sa device. So ayan, tapos dito naman yung coil natin, mga ka-DIY, yan yung isasaksak natin sa outlet. Kaso abot ba yung jumper ko? Medyo napaiksi pala yung jumper ko, no? Kasi yung normally open naman ay pin number 5 at saka 5 8. Ito tama, ito. Kaso hindi rin naabot, no, ang iksi. Dagdagan ko lang yung jumper ko, mga ka-DIY, ha. Habaan ko lang ng konti. So ayan, nakabit ko na yung dito. Kakabit ko naman siya dito sa kabila, mga ka-DIY. Kasi magka-jumper lang yan. Yan yung connected sa ating Meralco. Abot pa rin ba? Mukhang bitin pa din, na. Kasi ang logic dito, mga ka-DIY, kapag may kuryente, may energize yung coil natin, ang lalabas sa output ay si Meralco. Pero once nawala ng kuryente, mamamatay yung coil natin, ang lalabas sa output ay yung ating backup, which is yung galing sa ating pure sine wave inverter at battery. Kaya siya yung naka-connect sa normally close. Kasi nga, babalik sa, yun yung magkakaroon ng connection kapag brownout, since mamamatay yung coil natin, mga ka-DIY. Yun lang naman yung logic ng ating ATS, eh. So ang gumagana yung ating UPS dahil dito sa ating relay. Siya yung magsi-switch over from Meralco, switch over papunta sa ating inverter. So yung inverter natin, dito naman natin ikakabit kasi siya yung normally close. Yun nga, kapag walang power, siya yung gagana. Tapos, siya nga pala, yung specs ng relay na to, sabi, yung ano niya, response time niya or yung delay is 20 milliseconds. So, titingnan natin kung effective ba siya sa ilaw, magpi-flicker ba, o kaya sa laptop na walang battery, kung mamamatay ba. Kasi kapag mabilis, maganda yung switch over time niya, 20 milliseconds, so hindi natin mapapansin. Yun ang target natin, dapat ganun, mga ka-DIY. Ngayon, isasalpak nyo na lang to. So, ayan. Ngayon, meron kang dalawang AC dyan. Itong dalawa, pwede naman itong pagsamahin, isang plug na lang. Yan na yung isasaksak sa outlet. So, tapos na yung system natin. Tapos ito, dito mo na isasaksak yung load natin, which is kung ano yung gusto nating protektahan ng UPS. Halimbawa nga sa bahay, yung may mga aquarium dyan at fish keeper, dito nyo na isasaksak yung pump nyo, mga ka-DIY. O kaya naman computer, desktop, dito nyo na isasaksak, mga ka-DIY. So in case magkaroon ng brownout, magsiswitch over yung ating power from Meralco galing dito sa ating inverter. Ngayon isaksak ko yung ating relay at saka ayun, so narinig nyo, lumagitik siya. Ibig sabihin yung output natin dito ay galing sa Meralco. So kapag nagkaroon ng brownout, mamamatay siya. Yung output natin ay manggagaling dapat dito naman sa ating inverter. Pero syempre dapat buhayin nyo rin to, ha. Ayan, mga ka-DIY. So buhay na sila parehas. Meron na tayong dalawang input ng 220 volts dito. Isa is galing kay Meralco at yung isa naman ay galing sa ating inverter. Ngayon, try lang natin. I-tester muna natin. Kailangan lang natin makita is meron ba tayong supply? May output ba tayo? Ayan.
So ngayon, galing kay Meralco, meron tayong 220 volts, 60 Hz mga ka-DIY. So kapag nag-brown out, pag nag-brown out, indicator natin mamamatay yan. Kasi kapag may kuryente, may ilaw yung ating coil. Ngayon, tanggalin ko sa saksak ha. Tingnan nyo mga ka-DIY. Ayun no. So nakita nyo, namatay yung ating relay, pero meron pa rin tayong AC output. Yung AC na yan, nanggagaling na yan dun sa ating inverter. O, diba? Ngayon, isaksak ko ulit para mabuhay yung ating relay. Wait lang ha, medyo nahirapan tayo saksak. Nasa ilalim kasi ng table yung saksakan ko. Ayun no, nakita nyo, nag-switch over na siya. Siyempre, mabilis yun, hindi nyo mapapansin yun. Pero umilaw na. Yung output natin is galing na sa Meralco mga ka-DIY. So, try natin ulit tanggalin. Ayun no. Medyo nag-iiba ng konti yung waveform no, kasi hindi naman sila perfect na magkaparehas eh. Ngayon, ultimate test, try ko kunin yung aking laptop na walang battery. Tingnan natin kung mamamatay siya pag switch over ng ating UPS. So ayan mga ka-DIY, meron tayo ditong laptop na walang battery. So pag tinanggal ko yung saksak niyan, mamamatay yan mga ka-DIY. O diba? Patay siya. Kasi wala siyang battery. Ngayon, yan ang ultimate test natin sa ating UPS. Ngayon, nakasaksak siya, buhay si Meralco, kasi nga sabi ko sa inyo, naka-energize yung ating coil. Pag energize yung coil, nakailaw yan ng red, gumagana si Meralco. Buhay ang ating inverter, back up mga ka-DIY. Hintay lang natin mabuhay, and then try natin. Try natin patayin si Meralco, dapat buhay pa rin ang ating laptop. At gagana yung ating UPS. Kasi dun sa ating tester, nakita naman natin, working siya sa tester. Ngayon, tingnan natin. Yan, hintayin ko lang natin, nagbuboot lang siya. Ayun. Ito yung in-upgrade natin na laptop dati, yung 10 years old. So, andito pa siya, buhay na buhay pa. Nakatambak nga lang. So, ayun. Buhay na siya. Lagyan natin ng YouTube para at least makita nyo na working siya habang magkakaroon ng brownout. So, ayan. Gumagana na siya mga ka-DIY. Muli, meron tayong Meralco. Buhay yung ating inverter as backup ng ating UPS setup. Tanggalin ko na ngayon yung saksak mga ka-DIY. Bantayan nyo to ha, mamamatay yan. O yun o. Patay na siya mga ka-DIY. At buhay pa rin ang ating laptop. O diba? Ibig sabihin, gumana yung ating UPS. Dito siya nakakonect ngayon sa ating inverter mga ka-DIY. Ngayon isaksak ko ulit. Pansinin nyo ulit yung coil. O diba? Nag-switch over ulit siya. Okay pa din yung ating laptop. Walang nangyari. Tanggalin ko ulit ha. Op, ayun o. So yun, gumagana yung ating backup, gumagana yung ating 220 volts na UPS. Patayin natin yung inverter para mapakita ko sa inyo na dito na siya kumukuha ng power, o di ba? Dito na siya kumukuha ng power. So ayun. Ayos, meron na tayong 220 volts UPS mga ka-DIY. Yan lang yung kakailanganin nyo sa setup. So kailangan nyo ng pure sine wave inverter. Kung hindi man ito, basta any inverter pwede na pure sine wave. Tapos syempre merong battery at merong charger ng battery. So laging nagcha-charge yung battery na yan mga ka-DIY kasi laging buhay to eh. Lagi yang buhay kasi nga siya yung backup ng UPS mo. Kung mawala si Meralco, siya yung sasalo mga ka-DIY kaya siya tinawag na UPS. So ayun, kailangan nyo lang itong relay. Ito yung mag-perform ng switch over from Meralco papunta sa ating inverter as backup, o diba? So ayun, ganyan lang. Pwede nyo nang ilagay yan sa box. Lagyan nyo na lang kung anong box yung gusto nyo. Kung meron kayong toolbox, pwede nyo doon ilagay yan. And charger, yung battery, pwedeng mas malaking battery kung gusto nyo mas matagal na backup capacity. Tapos ito, maliit lang naman yung relay outlet. Ayun lang, meron ka ng 220 volts UPS mga ka-DIY. O, tanggalin ko ulit yung saksak habang nagbo-boot siya. O, yun no, patay. Pero buhay pa rin siya mga ka-DIY. So, goods.
Yun lang mga ka-DIY para sa ating 220 volts uninterrupted power supply. O, diba? Na-DIY na natin ang ating UPS gamit ang ating amazing relay. 20 milliseconds daw yung delay niya. So, tingin ko goods naman yun kasi kayang-kaya i-sustain yung ating laptop Hindi namatay. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-boot niya mga ka-DIY. So, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching.